Mula sa malayong lugar, dumating si Manang Ibiang sa sitio Mangahis. Wala isa man ang nakakakilala sa kanya. Naghanap siya ng mauupahang bahay doon at ang pakilala niya sa mga taga-sitio, siya ay isang manggagamot. Sadyang naglilibot siya sa iba't ibang lugar upang makapanggamot. Bahala na raw sila kung magbibigay sa kanya ng donasyon o hindi, wala raw problema. Dahil sa kawalan ng doktor sa liblib na sitio, kaya naman malugod siyang tinanggap ng mga taga roon. Agad may nagpagamot sa kanya at nagbigay ng konting donasyon. Sa paglipas ng mga araw, si Manang Ibiang ay unti-unting pinagkatiwalaan ng mga taga-sitio Mangahis. Naging kilala siya sa panggagamot kahit pa may mga nagsasabi na hindi naman daw niya napapagaling ang mga pasyente niya. Hindi naman yung pinansin ni Manang Ibiang. Patuloy lang siyang nanggamot sa paraang alam niya sa kabila ng mga kumukontra. Hanggang sa dumating din sa sitio ang isang magandang dalaga na isa palang voluntaryong doktor. At agad siyang natipuhan ng isa sa mga taga-sitio na si Andres. Ang dalaga ay si Doktora Martha Mendez. Sa likas niyang ganda at kabaitan ay mabilis din niyang nakuha ang puso ng mga taga-sitio, dahilan para ang mga nagpapagamot sa huwad na manggagamot na si Manang Ibiang ay maglipatan sa kanya. Lihim na nakaramdam ng inggit at galit ang matanda sa nakabibighaning dalaga, kaya naman hindi na niya maikubli ang tunay niyang pagkatao, ang pagiging isang mambabarang. Nagpunta siya sa kinaroroonan ni Doktora Martha, nilapitan at kunway kinumusta ito, hinaplos-haplos sa balikat at buhok. Kinagabihan, inilabas niya ang mga gamit sa pambabarang at sinimulan ang ritual. Nagsimulang manghina ang doktora, nakaramdam ng kakaibang gutom. Sa halip na mag-grief sa pagkain ay mga insekto ang hinanap ng kanyang sikmura, kung saan-saan siya dumampot ng mga ligaw na insekto at siya niyang kinakain, hanggang sa ang mga insektong kinakain niya ay kusaring naglalabasan sa mga butas ng mukha niya, kaya ng bibig, ilong at tenga. Si Andres na nabighani niya ay nabahala, kaya't naghanap siya ng albularyo sa labas ng sitio para tulungan ang dalaga. Anang albularyo, ang doktora ay malinaw na binaparang. Pero wag daw silang mag-alala, kaya niya yung pagalingin. Nung gabi mismong yon ay nagsagawa ng pagriritual ang albularyo sa mismong tinutulian ni Doktora Martha. Samantala, ang mambabarang na si Manang Ibiang ay nagsimulang mag-alumpihit, isang kakatawang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang mga insekto ay naglipana sa paligid na ikinabahala ng mga taga-sityo. Tila tinutukoy ng mga insekto ang dapat nilang paroonan, hanggang sa matukoy na nga nila ang bahay kung saan nakatigil si Manang Ibiang. Nagpasukan silang lahat doon at nagpasukan din sa bawat butas ng mukha at sa katawan mismo ng mambabarang. Ikinagulat niya yon, ngunit hindi na niya nakuhang sumigaw sa dami ng insekto umatake sa kanya. Hindi niya yun nakayanan at sa bagsik ng mga insekto na nga nawalan ng buhay ang mambabarang. Nagpasalamat si Doktora Martha sa albularyo at higit sa lahat ay kay Andres na naghanap ng tulong para sa kanya, kundi dahil sa binata ay baka tuluyan na siyang nawala sa sarili o namatay dahil sa pambabarang sa kanya ng matandang isa palang huwad na manggagamot at isang lehitimong mambabarang. Ang mga taga-sityo naman ay nagpasalamat din kay Doktora Martha dahil sa kabila na nangyari sa kanya ay nanatili siya roon at patuloy na ng gamot sa mga nagkakasakit na walang pambayad. Voluntaryo lang talaga niya iyong ginagawa, habang si Andres ay patuloy din nagpakita ng magandang intensyon sa kanya bilang manlilikaw na handang maghintay sa matamis niyang oo.